Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan, mainit itong pag-uusapan natin. Sa wakas, Sara Duterte, mayor pa lang, bilyon na daw ang request sa DPWH. Lebiste, nagmukhang tanga, binira ang baho, puro lang umano, imbento. Alam nyo mga kaibigan, matapos ang pagsisinungaling umano ni Sara Duterte na wala siyang alam sa mga korupsyon sa bayan, abay tila hinahabol siya ng nakaraan matapos isampal ang mga dokumento na nagsasabing malakas itong mag-request ng bilyong-bilyong proyekto sa DPWH nung siya pa ay mayor. Samantala, binira ang baho ng pabidang congressman na may hawak umano ng Cabral Files. Kinastigo din ang batang trapo dahil sa pagiging maingay nito at puro imbento umano ang mga pinagsasabi. Nako, abangan nyo yan. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bagong lahat, pakilike muna ating video, pakishare na din po at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin na po muna natin ito mga kaibigan. Aabot sa 16 line items worth 1 billion pesos ang umano'y requested projects ni Vice President Sara Duterte sa 2020 DPWH budget habang nakaupo siya bilang alkalde ng Davao City. Grabe. Ayon yan sa tinaguriang DPWH leaks o ang mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel na nagdedetalye sa mga proponent o sponsor ng mga proyektong inilalatag ng DPWH sa kanilang budget proposals. Bilang paglilinaw, hindi BICAM o budget insertions ang laman ng mga dokumentong ito. Ito ang mga line items para sa DPWH budget proposal na ipinepresenta at pinagtatalunan sa Kongreso bago maging General Appropriations Act o GAA. Inappropriate intervention kung maituturing ang pagre-request ng isang politiko ng proyekto habang binubuo ang NEP ayon kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Dahil dapat namang galing ang budget proposal sa mga opisyal lamang ng DPWH. Tama. Bukod sa ilang anomalous BICAM insertions, dito rin umano nanggagaling ang sistema ng kickback scheme. Tumagos sa 2020 GAA ang 16 requested projects ni VP Sara. Dalawa rito nakalista sa pangalang Mayor Sara Z. Duterte / RD Alan Borromeo, Region 11. Road projects ang lahat ng mga line item. 15 ang makikita sa Davao City, samantalang isa naman sa Davao del Sur. Bukod kay VP Sara, nakita rin namin ang pangalan ng kapatid nito na si Davao City Representative Paulo Duterte. 16 line items din ang umano'y requested ng kongresista na aabot ang halaga sa mahigit 764 million pesos. 14 ang kumpirmadong lumusot sa GAA. Ang 3 million pesos rehabilitation ng isang multipurpose building sa Davao City, nakita naming may kaparehong budget sa 2020 GAA. Pero completion na ang nakalagay rito at hindi rehabilitation. Ang isang 149 million peso road project naman sa Davao City, tila nahati sa dalawa pero napunta pa rin sa iisang kontraktor. Lahat ng proyekto matatagpuan din sa Davao City. Samantala, 4 na proyekto rin ang nakalista kung saan ang nakalagay na proponent ay si former presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. 2 ang tumagos sa GAA worth 2 million pesos each. Ang 4 na requested items ay matatagpuan sa Ifugao, Batangas, Cavite at Laguna. Sinsika pa namin kunin ng panig ng mga Duterte at ni Roque pero wala pa silang tugon sa aming mga mensahe. Siguro nag-iisip pa ng rason, 'di ba? O kaya naman yung tulad lang lagi nating naririnig kay Sara Duterte, no comment. Oh. Palusot pa. Oo. Grabe no mga kaibigan. Kung totoo ito isang Sara Duterte bilang mayor, 'di ba? Umano'y direktang nagre-request ng bilyong-bilyong pisong proyekto sa DPWH. Tapos, ang nakakabahala pa, kasama pa ang kapatid na si Pulong Duterte. Kasama pa si Harry Roque na puganting abogado ngayon. Na nagpapakita na isang pamilyang sabay-sabay na humahatak at humihila sa kaban ng bayan. Di ba mga kaibigan? Kasi nga kung ordinaryong mayor lang ang gagawan nito, matagal na sanang inimbestigahan. Pero dahil nung panahon na yan, 2020, ang apelyidong Duterte ay tila nagiging talagang untouchable nung panahon na yan. Siyempre, ang daming mga kabulastugan noon pero wala man lang ni isa na nakulong. Ang pinakulong yung tulad ni Laila de Lima na puro imbento. So speaking ng imbento mga kaibigan, tulad na lamang ni Leviste. Oo, 'di ba? Na makadilis. Ginagawa na atang normal mga kaibigan yung pagiging pabida sa media, yung paglalabas ng Cabral Files na hindi pa naman authenticated. Abay pinagkalat na nga, tapos ang lakas pang maghamon ng batang trapo. Pakinggan natin to mga kaibigan, na saglit lang to. Aaminin ko, maraming mga kasamahan ko sa Kongreso, galit. Dahil ngayon, nagtatanong ang mga taong bayan sa social media, ang laki pala ng budget, saan napunta?
Grabe mga kaibigan, no? Hindi naman galit yung mga kapwa mo congressman sa'yo. Pinagtatawanan ka nga nakakaawa ka daw. Kasi nga, ginagawa mong tanga at nakakahiya ang kamera. Oo. Tapos, idadamay mo pa ang taong bayan, tulad namin. Matagal na naming alam na malaki ang pondo ng gobyerno. Kaya nga kami nagtatanong, saan napunta ang confidential funds ni Sara Duterte? Ay, nako talaga, oh. Maraming siguradong nakiusap din kay Sec Vince na wag isa publiko ito. Pero sinabi sa akin ni Sec Vince noong September na gusto niyang maisa publiko ito. Kaya ako gusto nung una na si Sec Vince na lang ang magsa publiko nito para hindi ka questionin pa ng ibang mga ahensya ng gobyerno katulad ni Yusek Claire Castro ang authenticity na ito. Pero si Sec Vince mismo ang nagbigay sa akin ng ibang mga files dito. Malinaw yan mga kaibigan na sinabi niya na si Vince Dizon daw, si secretary yung nagbigay pa ng ibang mga dokumento. O, tignan natin mamaya kung gaano ba katotoo yung mga pinagsasabi nito. Hindi nga si Yusek Cabral ang nagbigay ng ilang mga files nito sa akin. Si Sec Vince Talaga ang ba? nagpabigay sa akin ng ilang mga files dito. Kaya, I'm sorry, but there's a reason I suppose na hindi pa nagpahayag si Secretary Vince sa media. I don't know why Yusek Claire is not coordinating with him. Yusek Claire Castro will make a fool of herself because Sec Wow. Vince will confirm the authenticity of the files that I've uploaded. Grabe mga kaibigan, no? Kaya sinasabihan mga kaibigan itong batang trapo na to itong si Congressman Lebiste, na mukhang mayabang Oo. Sabi niya mga kaibigan, sigurado daw siya sa hawak niyang dokumento at talaga namang mapapahiya daw si Attorney Claire pag nagsalita na si Vince Dizon, ang ating sekretary patungkol dito. Kaya naman mga kaibigan, pahiya malala itong makadilis na congressman sa sagot mismo ni Secretary Vince Dizon at Attorney Claire Castro. Pakinggan po natin to For the record, wala akong ino-authenticate Nako. na dokumento na hawak ni Kong. Dahil hindi ko nakikita kung anong sinasabi niyang dokumento. So, paano ko ma-authenticate yun? Ayun mga kaibigan, pahiya. Oo. Wala naman palang ibinibigay. Wala din naman palang inauthenticate na hawak ni Lebiste. Pero kung makapagsalita, etong si Congressman, abay kala mo sure na sure sa hawak niyang mga dokumento. Sa sobrang sure niya nga mga kaibigan, di ba, isinama pa si dating Senador Pacquiao na may insertion daw dyan sa 2025 budget. Di ba? Kung di pa naman kabalbalan yan. Nung unang nag-ingay ito, ang daming bumibilib Akala mo talaga totoo Oh. Pero yun na nga mga kaibigan, sinasabi natin, nako, wag tayo agad maniwala sa mga ganyan. Nag-iingay agad, wala namang sustansya yung mga sinasabi niya. Ngayon, nakikita na natin. Parang Kiko Barsaga lang ito. Makadilis lang din yan mga kaibigan. Ay, nako talaga. Nagpilit siyang kumuha ng mga files at ginamit pa niya yung computer ng isang staff. Ang sabi sa akin ni Yusek Cabral ay nagpilit siyang use sa kanyang flash drive galing doon sa computer ng isang staff ni Yusek Cabral. Yun naman pala mga kaibigan. Sabi ni Lebiste, binigay ni dating Yusek Cabral. Tapos nagpumilit pala na kunin yung files. Anong tawag dun? Sinungaling. Di ba? Bida-bida, mga kaibigan. Trapong-trapo Parang yung idol nila. Oo. Di ba? Parang yung amo nila. Sinungaling. Kaya naman mga kaibigan, heto ang buwelta naman ni Yusek Claire Castro dito kay Lebiste. So, sabi niya, Yusek Claire will make a fool out of him, out of herself. Dahil inauthenticate na ito ni Sec Vince. Pero mga kaibigan, hindi daw malinaw yan yung sinabi ni Secretary Vince Dizon. Wala siyang inauthenticate. Talaga makikita nyo mga kaibigan kung sino dito ngayon ang sinungaling. At mukhang hindi ko ba doon nakausap si Sec Vince bago ako sumagot. Actually, hindi yun vlog. It's sa MPC yun. Binigay ko natin sagot sa MPC. So, I have nothing against Congressman Lebiste. Doon lang tayo sa issue. Correct. Diba? Doon lang tayo sa issue. So, kung may galit siya sa akin dahil the way he answered, just
Ako, I have nothing against him. More on the data ako, more on the evidence ako. Kaya gano'n ang sagot natin. Diba? So, walang masamang tinapay sa akin si Congressman Leviste. Pero syempre, kung meron tayo masasabing fake news, although hindi ko sabihin fake news siya, ibig sabihin, wala pa kasing data na masasabi na magtuturo kahit kanino, base lamang sa kanyang data. Pero kung mapapatunayan naman yan, mga clear, yun lang naman yung point eh. Kung mapapatunayan naman yan, totoo yan. At hindi lang yan hindi lang yung list na yan. Kung mapapakita niya na yung mga nandiyan mga pangalan, lahat yan may anomalya. Siyempre, iba yung magiging sagot natin. Tama naman. Kasi na-prove niya eh. Diba? Hindi ko naman sinasabing lahat ng dokumentong yan ay fake. Wala akong binanggit na gano'n. Ang liwanag yan. Kailangan lang yan mapatunayan na totoo. Authentic. Bago kami sumagot, at hindi ko naman obligasyon paimbestigahan yan. Hindi ko yung trabaho. Tama. Diba? Ikaw, kayo, naglatag sa amin yan, obligasyon yun. Dapat na yung totoo yan. Wag sa akin ipa-confirm na totoo yan. I-confirm ko kay Signis na totoo yan. Hindi. Siya na nag-voluntaryo niyan, since November, sinabi niya ipapakita niya. Obligasyon niya yan. Siya maglabas. Siya mag-explain. Siya magpatotoo. Tama naman, di ba mga kaibigan, yung sinasabi dito ni Attorney Claire Castro. Siya kasi itong naglabas ng mga di umano'y insertions ng mga senador at mga congressman. Okay na sana mga kaibigan yung ginagawa ni Leviste, basta authenticated ng mismong DPWH, lalo na ni Secretary Vince Dizon, yung hawak niyang dokumento na Cabral Files. Kaso ang nangyayari, nagmumukha siyang bida-bida, nag-iingay lang, wala naman talagang naitutulong. Puro siya ingay, di ba? Para malihis yung mga lehitimong issues tulad na lamang ng mga kaso ni Sara Duterte. O, di po ba? Ay. Di ba? Paano to? Sinabi niya. Hindi ko sabing fabricated yun. That may be. Di ba? After, fabricated. Kasi hindi pa napapatay authenticity eh. Never. Subject yan sa a proof of authenticity. Correct. Pero hindi naman sa akin magagaling, mga kaklir na Sec Vince hindi daw totoo yung sinabi niya. Although meron siya sa akin sinabing sagot, pero hindi ako magsasabi yun. Dapat magaling kay Sec Vince yun, hindi sa akin. Diba? Di ba? Sabi ko na, papaimbisigan po yan kasi authenticated yan, DPWH. Ayusin natin yan. Ang managot, dapat managot. Ganon. Pero since alam ko na hindi pa na-authenticate, that's yun yung response ko. Yun naman mga kaibigan, no? Wala kasing sustansya yung mga ingay ni Leviste. Ilang beses nang sumablay yan, puro lang drama. So totoo lang mga kaibigan, maingay ang bunganga pero tahimik ang ebidensya. Yun naman talaga yun. Kung totoo at talagang verified naman yung mga dokumento, bakit hindi ito dumaan sa tamang proseso? 'Di ba? Proseso ng authentication. Bakit walang malinaw na source? O kaya chain of custody? O kaya naman yung official validation, di po ba? Sa halip kasi na magpakita ng matibay na patunay, ang nakikita ngayon ng publiko, ng taong bayan, puro pahayag, puro hearsay, puro press con, di ba? Puro ako ang may hawak ng files. Di ba ganun? Yung talagang nagpapabida mga kaibigan. Hindi kasi sapat yung lakas lang ng boses, yung puro bunganga lang. Ang mahalaga ay bigat ng ebidensya. At kung pagbabasehan mga kaibigan yung sinasabi ni DPWH Secretary Vince Dizon, ang Cabral Files ay sa ngayon isa lamang koleksyon mga kaibigan ng mga papeles na walang kasiguraduhan kung tunay. Kasi nga hindi pa ito na-authenticate. Isa lamang itong pag-iingay sa ngayon ng mga ilang trapo o lalo na dyan sa kamera. Mas delikado pa kasi rito mga kaibigan yung inuuna yung ingay tapos na pag-iiwanan yung katotohanan. Di ba ang kaso kasi dapat nilulutas sa pamamagitan ng due process. Pero ito mga kaibigan, hindi. Mas inuuna yung trial by publicity. Oo.
Tsaka kung talagang ang layunin ng mga pabida na ito yung katotohanan, bakit hindi nila ipa-authenticate talaga yung files para magkaalaman na? Tsaka kung tunay naman na may laman yung mga ibinubulgar nila, bakit takot yung masusing pagsusuri? Di po ba? Kasi nga mga kaibigan hanggat hindi authenticated ang mga dokumento at hanggat salita lang ang puhunan ng mga to, tama lang na maging mapanuri ang publiko. Tama lang din yung sinasabi ni Secretary Vince Dizon at ni Yusek Claire Castro. Kailangan talaga makita kung ito ba ay totoo, authenticated. Kasi nga mga kaibigan, sa dulo, ang lahat ng ito, hindi ang pinakamadaldal ang paniniwalaan ng taong bayan, kundi kung sino ang may hawak ng matibay na ebidensya. So mga kaibigan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kaibigan, huwag nyo kalimutan, like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.